Ito ang reading mo, Leo. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ang situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the Empress. I feel like ang nasisense ko na energy mo. Ngayon, pinapalagahan mo kung ano yung makakabuti para sa sarili mo. Natututo ka na rin kung ano yung mas kailangan mo ngayon, yun yung inuuna mo. Binibigyan mo ng importansya yung health mo, yung needs mo, yung mga bagay na alam mong makakatulong para sa'yo. Especially dun sa mga ginagawa mo, sa mga dumarating sa buhay mo, nare-realize mo ngayon kung ano yung pangangailangan mo at iyon yung inuuna mo. Binibigay mo rin sa sarili mo kung ano yung pag-aalaga na hinahanap mo. Ikaw na yung nagpupuno. Ang mensahe ng card mo, meron ditong darating na uumpisahan mo, maaring project or opportunity na igagrab mo. Some of you, andun yung nagkakaroon ng magandang connection, yung relationship. May bagong ideas or communication na darating. Some of you, clarity dun sa situation mo dati. Ilang beses ka na natapa o nasaktan, hindi ka pa rin magpapatalo. Babangon ka pa rin. Gagawin mo pa rin yung makakaya mo para makuha kung ano yung gusto mo. May mga kailangan kang desisyon na gawin dun sa mga sitwasyon na dumarating sa buhay mo. Iniisip mong mag-invest either sa financial, sa business, or sa pamilya. Or gusto mong maglaan ng panahon at oras sa mga mahal mo sa buhay. You need to balance kung ano yung dumarating sa buhay mo, kung ano yung mga ginagawa mo para hindi ka mapagod. Some of you gusto mo yung binibigay mo yung pangangailangan ng mahal mo sa buhay. May tao na gusto niyang iparamdam yung pagmamahal sa'yo or ipakita. Some of you, ikaw na yung nagpupuno ng pagmamahal. Kung ano yung pagkukulang, ikaw na yung nagbibigay nun. You're controlling your feelings, your thoughts, your emotion. Ayaw mong ipakita yon na kapag meron kang iniisip o nararamdaman na weakness, hindi mo pinapakita yun sa iba. Tinatago mo lang yun sa sarili mo. Kasi ayaw mong makita nila na weak ka. Gusto mong ipakita na you are strong personality. Clarify natin ang Ace of Wands. Eight of Wands and Strength. May darating dito na opportunity para sa'yo and gagawin mo lahat ng makakaya mo. Andun yung para sa'yo, ito na yung time na mas makakatulong yung mga dumarating na yon na maiangat mo yung sarili mo or mapaganda mo yung pamumuhay mo. Some of you, meron ditong darating na text, chat, or email na hinihintay mo. Marami ka ng pagsubok na pinagdaanan at natuto ka na doon. Mas naging matapang ka na bumangon ulit doon sa mga pinagdaanan mo. Clarify natin ng Nine of Wands.
Ace of Cups and Seven of Cups. Kung ano yung pagkukulang, ikaw na yung nagbibigay, nagpupuno. Some of you, andun yung bagong romance o relationship na punong-puno ng pagmamahal. May mga opportunity na dumarating sa'yo pero hindi ka pa handa na magdesisyon kung ano yung i-grab mo or kung ano yung pipiliin mo. Clarify natin ang Queen of Pentacles, Eight of Pentacles, and Page of Cups. Mas binibigyan mo ngayon ng attention yung pagtatrabaho. Binubuhos mo yung panahon mo doon at oras. And meron tao na nagbibigay sa'yo or nagpaparamdam ng pagmamahal, either anak or nakakabatang kapatid. Some of you, andun yung puso mo palagi sa mga ginagawa mo na mapaunlad mo yon. Gusto mong mag-invest ng panahon, ng effort na mapaunlad kung ano yung pamumuhay mo, yung financial mo na maging maganda at maging stable yung income. Clarify natin ang Knight of Cups. Five of Wands and Death. Nagkaroon ng struggle sa passion na yon sa past. And andun pa rin naman yung pagmamahal na pinapakita nitong tao na to. May mga pinagdaanan lang siya sa past na medyo mabigat or mga pagsubok. Pero unti-unting nagkakaroon ng pagbabago dun sa sitwasyon na yon. Clarify natin ang Ace of Swords, The Hermit, and Six of Pentacles. May mga naaalala ka sa nakaraan. Binabalikan mo yun kasi may mga memories kang hindi mo makalimutan doon. And gusto mong ibigay kung ano yung makakaya mo pa rin dun sa tao na yon na nanggaling sa past na yon. Some of you, may darating na blessing dito na pinaghirapan mo or ibibigay sa'yo or ikaw yung magbibigay. Nagkakaroon na ng communication or clarity dun sa situation. Some of you, idea na nagkakaroon ng dinaw kung ano yung mga nangyari sa nakaraan. Ngayon, alam mo na kung kanino mo ibibigay yung panahon mo, yung oras mo. Clarify natin ang King of Swords, Knight of Pentacles, and Two of Swords. Marami kang naranasan na hirap, na pagsubok, pero na-overcome mo lahat yon. And ngayon, mas gusto mong gawin kung ano yung makakaya mo para sa trabaho mo. May mga desisyon kang kailangan harapin at pag-isipan ng mabuti. Some of you, may tao dito na gusto niyang ibigay kung ano yung makakaya niyang tulong sa'yo or may mga kailangan siyang gawin na binibigay niyang advice na makakatulong para sa'yo at doon sa mga sitwasyon. Clarify natin ang Six of Pentacles, Seven of Swords, and Queen of Wands. Nagkaroon doon ng lies and cheating sa past. Some of you, unti-unti ka nang nagiging okay doon sa mga nangyari or gagawin mo lahat ng makakaya mo na maibigay kung ano yung pangangailangan ng mahal mo sa buhay, kung ano yung mapupunuan mo doon at kaya mo, gagawin mo para sa kanila. Clarify natin ang The Emperor, The Fool, and Nine of Pentacles. May bagong journey ka ditong tatahakin. Masaya ka sa kung ano yung nakukuha mo. Kontento ka sa mga achievement mo. And may mga bagay na iniisip mong gawin pa sa buhay mo. Kasi may path kang sinusundan or sinusunod sa buhay mo na gusto mong ma-target.
Alamin natin kung anong mensahe ng iyong gabay. Notice the signs. Yes, the signs you have been receiving are heaven-sent. We drop feathers, coins, and other signs upon your path to remind you that you are loved and never alone. Ang mensahe ng iyong gabay na ay yung gabay mo nandiyan lang palagi sa tabi mo, minamasdan ka, hinihintay ka, kung kailan ka hihingi ng tulong sa kanila. And isipin mo lang palagi na andyan ang Diyos Ama, nagmamasid, pinagmamasdan ka. And kung may mga kailangan ka na gawin or hilingin sa Diyos, ipagdasal mo lang yun. Kung meron ka man na pinagdadaanan ngayon, isipin mo lang palagi na lahat ng pagsubok may magandang solusyon dyan. And pag-aralan mo palagi na alamin kung ano yung paraan para maialis mo yung sarili mo dun sa isang sitwasyon na nahihirapan ka. Kung sa tingin mo napapagod ka na, pwede ka namang magpahinga eh. Hindi naman minamadali lahat ng mga bagay sa buhay. Kung kailan ka handa na harapin yung isang sitwasyon na yon or desisyon, saka ka bumalik at gawin mo yung makakaya mo. Basta isipin mo lang palagi na lahat ng bagay kaya mong masosolusyonan at malagpasan. Huwag ka lang susuko at gawin mo yung makakaya mo palagi. At itong yung reading, Leo, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.